Agad na natakot si Qinyan sa banta ng prinsesa kaya naman walang pag-aalinlangan siyang bumalik sa harapan ng Ancient Seal upang simulan na itong resolbahin. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Qinyan at agad na sinimulang pag-aralan ang Ancient Seal habang si Princess Miao Miao naman ay tahimik na nagpapagaling sa likuran niya matapos ang mga pinsalang kanyang tinamo kanina. Makalipas ang 2 oras ng masusing pag-aanalisa ay matagumpay nang natuklasan ni Qinyan ang paraan upang resolbahin ang Ancient Seal. Kaya naman agad niya itong isinagawa at sa isang iglap ay tuluyan nang nawasak ang mga cade ng bumabalot sa unang Arcane Realm Stone. Matapos mabasag ang unang Ancient Seal ay sunod-sunod na rin niyang winasak ang mga nakapalibot sa iba pang Arcane Realm Stone hanggang sa matagumpay niyang maalis ang lahat ng seal. Dahil dito ay labis na natuwa si Qinyan at nagmadaling kolektahin ang lahat ng Arcane Realm Stone. Subalit habang abalang-abala siya sa pagpupulot ng mga Arcane Realm Stone ay hindi niya namalayang nakatayo na pala sa kanyang likuran si Princess Miao Miao at nakaamba na ang nakakatakot nitong sampal. Hindi rin nagtagal ay dumapo nga ang malakas na sampal ng prinsesa sa mukha ni Qinyan upang ipaalala rito na napagkasunduan nilang pantay nilang hatian. Sa lakas ng sampal ni Princess Miao Miao ay bumakat pa ang hugis ng kanyang palad sa makapal na mukha ni Qinyan at dahil doon ay agad niyang iniabot ang parte ng prinsesa habang nagdadahilang wala naman talaga siyang balak kunin ang lahat. Ayon kay Qinyan ay ayaw lamang niyang gambalain ang pagpapagaling ni Princess Miao Miao kaya siya na muna ang nangolekta ng lahat upang ibigay na lamang ang bahagi nito pagkatapos nitong makabawi ng lakas. Ngunit hindi nagpauto si Princess Miao Miao sa kanyang paliwanag dahil batid niyang kulang ang bahaging iniabot ni Qinyan. Dahil dito ay galit niya itong tinanong kung nasaan ang sinasabi nitong pantay na hatian. Si Qinyan naman ay biglang lumakas ang loob nang maisip niyang kailangan pa siya ni Princess Miao Miao sa kasalukuyan. Kumari pa siya ng takbo patungo sa ikatlong palapag habang dala ang ilan sa mga Arcane Realm Stone na dapat sana ay bahagi ng prinsesa. Sa ginawang pagtakas ni Qinyan ay wala nang nagawa si Princess Miao Miao kundi ang sumunod na lamang at pansamantalang palampasin ang ginawa nito sapagkat alam niyang kailangan pa rin niya ang kakayahan ni Qinyan. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang nakaakyat si Qinyan sa ikatlong palapag. Pagdating pa lamang niya ay sumambulat na sa kanyang harapan ang napakalaking imahe ng isang makapangyarihang dragon at isang dambuhalang phoenix. Bukod pa rito ay napansin din niya ang napakaraming Xiantian weapon na nakalutang sa buong lugar. Habang manghang-mangha si Qinyan sa mga kayamanang nasa kanyang harapan ay dumating na rin si Princess Miao Miao. Isang tingin pa lamang ay agad na niyang nakilala ang Dragon and Phoenix Forbidden Blade Formation. Batid niyang isa itong napakalakas na formation na kahit siya ay walang sapat na kumpiyansang harapin ng mag-isa. Kaya naman agad niyang tinanong si Qinyan kung kaya ba nitong resolbahin ang formation. Mayabang namang ngumiti si Qinyan at buong kumpiyansang sinabing kayang-kaya niya itong gawin. Subalit sinabi rin niya na kung siya ang magbibigay ng solusyon ay kailangan niyang magkaroon ng mas malaking bahagi sa kanilang magiging hatian. Nang marinig iyon ni Princess Miao Miao ay agad na nag-init ang kanyang ulo. Hindi na siya nagdalawang isip at muling sinuntok si Qinyan habang mariing sinasabing hindi siya papayag na muling maloko nito. Binalaan pa niya ang binata na kapag sinubukan pa siyang gulangan sa susunod ay mas mabigat na parusa ang kanyang matatanggap. Dahil dito ay wala nang nagawa si Qinyan kundi isuko ang kanyang plano at bumalik sa seryosong usapan. Agad niyang sinimulang pag-aralan ang Dragon and Phoenix Forbidden Blade Formation. At hindi rin nagtagal ay mabilis niyang naunawaan ang kahinaan ng formation. Agad niya itong itinuro kay Princess Miao Miao at sinabing ang dapat nitong puntiryahin ay ang pinakatuktok ng formation. Bahagya namang napa-atres ang prinsesa sa narinig dahil ang lugar na itinuturo ni Qinyan ang mismong bahagi kung saan pinakamalakas ang Dragon and Phoenix Forbidden Blade Formation. Kapag nagkamali siya ay tiyak na ikamamatay niya iyon kaya naman nag-alinlangan niyang tinanong kung sigurado ba si Qinyan doon. Buong kumpiyansa namang sumagot si Qinyan at sinabing magtiwala lamang ito sa kanya dahil iyon daw talaga ang kahinaan nito. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan ay nagpasya si Princess Miao Miao na sundin ang mga sinabi ng ating bida. Agad niyang pinakawala ng isang malakas na atake patungo sa itaas ng formation at nang tumama ang kanyang atake ay walang anumang naging pagbabago dito. Hindi gumalaw ang Dragon and Phoenix Forbidden Blade Formation at nanatili itong tila hindi naapektuhan.
Napatingin si Princess Meow Meow kay Qin at lalo siyang namangha sa kakayahan ng Divine Eyes nito. Pakiramdam niya ay walang anumang lihim na kayang itago ng formation sa harap ng pambihirang mata ni Qin. Dahil tuluyan na siyang nagtiwala rito ay ipinagpatuloy nilang sirain ang formation. Patuloy na itinuro ni Qin ang bawat kahinaan habang isa-isang winuwasak ni Princess Meow Meow ang mga ito. At makalipas lang ang ilang sandali ay pinatigil ni Qin ang prinsesa at sinabing matagumpay na nilang naresolve ang formation. Labis itong ikinagulat ni Princess Meow Meow kaya maingat niyang pinagmasdan ang buong paligid ngunit wala siyang makitang anumang pagbabago. Nananatili pa rin sa kanyang paningin ang Dragon and Phoenix Forbidden Blade formation at dahil doon ay naiinis niyang tinanong si Qin kung bakit tila buo pa rin ang formation. Hindi sumagot si Qin sa halip ay naglakad lamang siya ng diretso patungo sa kabilang bahagi ng lugar. Sa labis na pagkagulat ni Princess Meow Meow ay nakita niyang nakalampas si Qin sa Dragon and Phoenix Forbidden Blade formation na para bang wala itong anumang harang. Nakangiti lamang itong tumayo sa kabilang panig habang pinagmamasdan siya at doon lamang naunawaan ni Princess Meow Meow ang tunay na nangyari. Ipinaliwanag ni Qin na ang Dragon and Phoenix Forbidden Blade formation ay matagal na nilang nawasak. Ang nakikita niya ngayon ay isa na lamang ilusyon na naiwan matapos masira ang tunay na formation. Dahil ayaw mapahiya ng prinsesa ay agad itong nagpanggap na alam na niya ang lahat mula pa sa simula. Sinabi pa niyang sinusubukan lamang niya ang kakayahan ni Qin at hindi na niya kailangan panggabayan siya dahil kaya na niyang makatawid ng mag-isa. Subalit sa kanyang paghakbang ay bigla na namang nagpakawala ng isang malakas na atake ang formation kaya naman labis siyang nabigla. Sa sobrang lakas pa ng tumamang pag-atake ay muling napunit ang kanyang mga kasuotan dahilan upang gigil niyang sinigawan si Qin at utusan itong tulungan siya. Ipinaliwanag naman ni Qin na bagamat isa na lamang ilusyon ang formation ay maaari pa rin siyang atakihin ito kapag mali ang naging paraan ng kanyang pagpasok. Agad namang inayos ni Princess Meow Meow ang kanyang mga damit at inis na tinanong kung bakit ngayon lamang nito sinabi iyon. Ngumiti lamang si Qin at mapang-asar na sumagot na sinusunod lamang niya ang sinabi ng prinsesa kanina na huwag na siyang gabayan dahil alam na nito ang gagawin. Nang marinig iyon ay lalo pang nanggigil si Princess Meow Meow dahil alam niyang gumaganti lamang si Qin. Gayunpaman ay pinigilan muna niya ang kanyang galit at tahimik na nagtungo sa kinaroroonan ni Qin habang ginagaya ang eksaktong paraan ng pagpasok nito sa formation. Samantala habang inis na inis pa rin ang prinsesa ay abala naman si Qin sa paglalagay ng lahat ng Xiantian weapon sa kanyang storage. Matapos makuha ang mga kayamanan ay agad silang nagtungo sa ika-4 na palapag. Ngunit pagdating nila roon ay wala silang nadatnang kahit anong kayamanan na para bang may naunang nakapasok at nakapaglinis na ng buong palapag. Dahil wala silang nakuha ay agad silang umakyat sa ika-5 palapag pero kagaya rin ng nauna ay wala rin itong laman. Nagpatuloy ang ganoong sitwasyon hanggang sa ika-6, ika-7, at maging sa ika-8 palapag. Lahat ng iyon ay walang ni isang kayamanang natira kaya naman hindi na napigilan ni Qin ang kanyang pagtataka at agad niyang tinanong si Princess Meow Meow kung ano ang nangyayari. Para sa kanya ay imposibleng mawala ng lahat ng kayamanan ang mga palapag gayong silang dalawa pa lamang ang nakapasok sa pagoda. Hindi naman nagustuhan ng prinsesa ang paraan ng kanyang pagtatanong dahil pakiramdam niya ay pinaghihinalaan siya nito. Agad niya itong binigyan ng matalim na tingin at diretsahang tinanong kung siya ba ang kanyang sinisisi. Mabilis namang umiling si Qin at sinabing wala siyang ganoong iniisip. Idinagdag pa niya na maaaring nasa ika-9 na palapag ang lahat ng kayamanang nawawala sa mga naunang palapag. Nang marinig iyon ay bahagyang kumalma si Princess Meow Meow dahil iyon din ang kanyang iniisip. At dahil wala na rin naman silang ibang mapapala sa ika-8 palapag ay agad silang nagtungo sa ika-9 na palapag. Pagdating nila roon ay isang malaking mesa lamang ang bumungad sa kanilang harapan habang naglalagablab ang apoy sa gitna ng malawak na silid. Agad na naging interesado si Qin at ginamit ang kanyang Divine Eyes upang siyasatin ang nasa ibabaw nito. Subalit sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigo ang kanyang Divine Eyes na makita ang tunay na anyo ng mga bagay na nasa harapan niya. Sa ibabaw ng mesa ay nakapatong ang 3 kahon na siyang pinagmumulan ng naglalagablab na apoy. Batid ni Qin na napakataas ng antas ng mga kayamanang nasa loob ng mga iyon dahil maging ang kanyang Divine Eyes ay hindi kayang suriin ang mga ito.
Hindi lamang si Qinyan ang nasabik sa mga kayamanang iyon sapagkat maging si Princess Miao Miao ay gustong-gusto ring makuha ang mga ito. Dahil dito ay hindi na siya nag-atubili at agad na lumapit sa mesa upang kunin ang 3 kahon. Subalit bago pa man niya mahawakan ang mga iyon ay bigla siyang sinalubong ng isang napakalakas na pag-atake na nagpalipad sa kanya patungo sa malayo. Matapos tumilapon ni Princess Miao Miao ay unti-unting lumitaw sa kanilang harapan ang presensya ng isang napakalakas na nilalang. Bumalot ang napakabigat na pressure nito sa buong silid habang dahan-dahan itong nagpapakita ng anyo. Maya-maya pa ay tuluyan ng lumabas ang halimaw. Taglay nito ang katawan ng isang dambuhalang tigre ngunit ang ulo naman nito ay isang dragon. Nang maramdaman naman ni Qinyan ang aura ng halimaw ay agad siyang kinabahan. Sa tansya niya ay nagtataglay ito ng lakas ng isang peak martial ancestor realm na halos kapantay lamang ng prinsesa. Dahil dito ay lalo siyang nabahala sapagkat batid niyang wala sa pinakamainam na kondisyon si Princess Miao Miao matapos magtamo ng sunod-sunod na pinsala mula sa mga formation. Habang kinakabahan si Qinyan sa likuran ay buong tapang namang humakbang si Princess Miao Miao at walang takot na itinuro ang halimaw. Pagkatapos ay galit niyang sinabi na ang hangal na si Longho Ancestor Beast pala ang dahilan kung bakit wala silang natagpo ang mga kayamanan sa ibang palapag. Idinagdag pa niya na tila sawa na ito sa payapang pamumuhay sa Longho Mountain Range dahil sinundan pa talaga siya nito hanggang sa loob ng pagoda. Sa ginawang pagsasalita ni Princess Miao Miao laban kay Longho Ancestor Beast ay agad itong nagalit at walang pag-aalinlangang naghanda sa pag-atake upang turuan ng leksyon ang prinsesa. Hindi rin nagpahuli si Princess Miao Miao at buong tapang na humanda sa isang madugong labanan kahit batid niyang wala pa siya sa kanyang pinakamainam na kondisyon. Hindi nagtagal ay natapos ang paghahanda ng magkabilang panig at sabay nilang pinakawalan ang kanilang malalakas na atake. Si Qinyan na nakamasid lamang sa gilid ay nakaramdam ng matinding takot dahil alam niyang magiging napakatindi ng sagupaan ng dalawa at maaari siyang madamay. Dahil dito ay napagpasyahan niyang umatras muna patungo sa ikawalong palapag at hintayin na lamang na matapos ang kanilang laban sapagkat sapat na ang isang ligaw na atake upang kitilin ang kanyang buhay. Subalit bago pa man makababa si Qinyan sa ikawalong palapag ay biglang umalangaw sa buong silid ang boses ng isang misteryosong nilalang. Ipinakilala nito ang sarili bilang 9 symbolic words at inutusan silang itigil ang labanan. Agad namang sumunod sina Princess Miao Miao at ang Longho Ancestor Beast. Makalipas ang ilang sandali ay dahan-daang bumaba mula sa himpapawid ang 9 symbolic words at humarap sa kanilang 3. Nang makita ni na Princess Miao Miao at ng Longho Ancestor Beast ang siyam na simbolo ay agad silang napalapit at hindi maitago ang kanilang pagkabigla. Napagtanto nilang ang mga ito ay mga weapon spirit ng mga napakamakapangyarihang sandata. Samantala nanatili namang nakatayo si Qinyan sa likuran at gulong-gulo ang kanyang isipan dahil nararamdaman niyang nagkakaroon ng matinding reaksyon ang kanyang divine battle spirit sa presensya ng 9 symbolic words. Sa sobra namang kasabikan ng prinsesa ay agad niyang kinausap ang 9 symbolic words at sinabi niyang kung sasama ang mga ito sa kanya ay tutulungan niya silang mag-evolve at maabot ang antas ng Dominator weapon sa hinaharap. Nang marinig iyon ay natawa lamang si Longho Ancestor Beast. Walang halaga ang alok ng prinsesa dahil ayon sa kanyang kaalaman ay matagal nang nalampasan ng 9 symbolic words ang antas ng Dominator weapon kaya para sa kanya ay nagsasayang lamang ng oras si Princess Miao Miao. Dahil sa pangungutyang iyon ay muling uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawa at naghanda na naman silang maglaban. Gayunpaman bago pa man sila muling magsalpukan ay puwersahan silang pinigilan ng 9 symbolic words. Matapos patahimikin ng dalawa sa ikalawang pagkakataon ay ipinaliwanag ng 9 symbolic words ang tunay na dahilan ng kanilang paglitaw. Ayon sa kanila ay naghahanap sila ng magiging tagapagmana ng isang pambihirang tadhana at ang sinumang mapili ay magmamana ng lahat ng kayamanan sa loob ng pagoda kabilang na ang mismong 9 symbolic words. Pagkarinig nito ay agad na nagtanong si Princess Miao Miao kung paano siya maaaring maging tagapagmana at ipinahayag pa niyang handa niyang tanggapin ang anumang tadhanang ipagkakaloob ng mga ito. Sumagot naman agad ang 9 symbolic words na kailangan muna nilang malampasan ang isang pagsubok. Idinagdag pa nila na ang sinumang pipiliing sumailalim sa pagsusulit ay kailangang maging buo ang loob sapagkat ang kabiguan ay katumbas ng kamatayan.
Hindi na nag-atubili pa si Longho Ancestor Beast at bilang nilalang na nagtataglay ng marangal na dugong nagmula sa Heavenly Dragon at Thunderous Tiger Aw buong tapang nitong tinanggap ang hamon ng 9 symbolic words. Para pa sa kanya ay walang pagsubok na sapat upang umatras ang isang nilalang na may dugong katulad ng sa kanya kaya handa na raw siya anumang oras. Maging si Princess Meow Meow ay agad na naging interesado sa pagsubok na ibibigay sa kanila ng 9 symbolic words kaya naman nais niya ring sumali rito gayong nasa mga ito ang kanyang kailangan. Subalit mariing sinabi ng prinsesa na kung hindi nila ibibigay ang kanyang kailangan ay mapipilitan siyang labanan ang 9 symbolic words. Matapos magbitaw ng mabigat na salita ang prinsesa ay bigla na lamang itong nagpalabas ng napakalakas na liwanag na labis ikinagulat ng dalawa na nakatingin mula sa ibaba. Maya-maya pa ay biglang nagbago ng anyo ang prinsesa at naging isang napakagandang babae na hubog ang pangangatawan habang naglalabas ng makapangyarihang aura na bumabalot sa buong paligid. Nang makita ni Chinya ang bagong anyo ng prinsesa ay labis silang nagulantang lalong-lalo na ang Longho Ancestor Beast na tila na humaling sa kanyang kagandahan. Maya-maya pa matapos magbagong anyo ang prinsesa ay agad itong humanda sa pag-atake at walang pag-aalinlangang ibinato ang kanyang atake sa 9 symbolic words. Pero ang pinakawalang atake ng prinsesa ay mabilis lamang na nasalag ng 9 symbolic words nang walang kahirap-hirap bago nito tinanong ang prinsesa kung bakit nito pinahihirapan ang sarili sa paggamit ng kanyang primary life force para lang labanan sila. Idinagdag pa ng 9 symbolic words na kung ipagpapatuloy ng prinsesa ang kanyang ginagawa ay maging ang heaven-shattering life-sustaining ointment na nais nitong makuha ay hindi na rin siya iligtas pa kaya mag-isip-isip daw ito bago kumilos. Pagkatapos nito ay ibinalik ng 9 symbolic words ang atakeng ibinato ng prinsesa upang turuan ito ng leksyon. Sa lakas naman ng ibinalik na atake ay nagtamo ng matinding pinsala ang prinsesa at muling nagsuka ng dugo. Bagamat malubha na ang kanyang tinamong pinsala ay hindi pa rin siya nagpaawat at pilit na gustong kunin ang heaven-shattering life-sustaining ointment mula sa 9 symbolic words. Pahabol pa niya na kahit isakripisyo pa niya ang kanyang buhay ay hindi siya magdadalawang isip. Subalit bago pa man siya makapagpakawalan ng panibagong atake ay bigla na lamang naglaho ang aura na bumabalot sa kanyang katawan at muli siyang nagsuka ng dugo. Pinilit niyang ibalik ang kanyang aura habang galit na tinatanong ang 9 symbolic words kung bakit nito nilagyan ng seal ang kanyang katawan upang mawalan ng bisa ang kanyang kapangyarihan. Sa huli ay hindi na niya nagawang maibalik ang kanyang lakas at doon ay napagtanto niya na ang buong lugar ay kontrolado ng 9 symbolic words kaya naman wala siyang magawa laban dito. Dahil sa nangyaring iyon ay hindi na ipinilit pa ng prinsesa na gumamit ng dahas upang makuha ang kanyang kailangan at lumapit na lamang siya upang tanggapin ang hamon ng 9 symbolic words sapagkat batid niyang wala siyang laban dito. Sinabi pa niya na hindi niya inaasahan na mas malakas pala ang 9 symbolic words kaysa sa kanya kahit pansamantala na niyang naibalik ang dati niyang lakas gamit ang kanyang primary life force. Matapos ang ginawang eksena ng prinsesa ay biglang nagsalita ang 9 symbolic words at ibinigay ang atensyon kay Chinya na kanina patahimik sa likuran. Ipinaliwanag nila na mahigit 1,000 taon na ang nakalipas nang magsimula silang maglakbay upang maghanap ng magiging tagapagmana. Subalit habang tinutupad nila ang misyong iyon ay bigla silang nakatagpo ng isang godly object na bumagsak mula sa kalangitan at nagbigay sa kanila ng panibagong tungkulin bukod sa paghahanap ng kanilang magiging tagapagmana. Simula noon ay isinabay na rin daw nila ang misyong ibinigay ng godly object habang patuloy silang naghahanap ng kanilang magiging tagapagmana. Isinaad pa ng 9 symbolic words na makalipas ang mahabang panahon ng paghihintay ay bigla na lamang naramdaman ng godly object ang presensya ni Qin. Dahil dito ay ginamit nito ang hidden 10th world treasure upang gabayan ang divine eyes ni Qin at dalhin siya sa lugar na iyon para tuluyan nilang magawa ang misyong iniwan sa kanila ng godly object. Nang marinig ni na Princess Meow Meow at ng Longho Ancestor Beast ang sinabi ng 9 symbolic words ay labis silang nagulat dahil hindi nila inaasahan ang ganoong makapanindig balahibong katotohanan. Nagpatuloy sa pagsasalita ang 9 symbolic words at sinabi na ngayong natagpuan na nila si Qin ay maaari na nilang tapusin ang kanilang misyon. Ibibigay na rin daw nila ngayon din ang godly object sa tunay nitong may-ari na walang iba kundi si Qin kaya sana raw ay wag itong tumanggi.
Agad naman na tinanggap ni Qin Yan ang godly object na iniabot ng 9 symbolic words at sa sandaling dumampi ito sa kanyang kamay ay biglang nagliwanag ang kanyang divine eyes na para bang tumutugon ito sa kapangyarihan ng kahon. Subalit bagamat batid ni Qin Yan na mayroon siyang malalim na koneksyon sa godly object ay wala pa rin siyang ideya kung ano talaga ang laman nito. Kaya naman akma na sana niyang bubuksan ang kahon pero agad siyang pinigilan ng 9 symbolic words. Ipinaalam nila na hindi pa dumarating ang tamang oras at kailangan muna niyang sumailalim sa kanilang pagsubok dahil doon lamang niya magagawang buksan ang kahon. Nang marinig iyon ni Qin Yan ay tumigil na siya at sumang-ayon sa kanilang sinabi kaya tuluyan na rin niyang tinanggap ang hamon ng 9 symbolic words. Bago tuluyang simulan ang pagsubok ay muling hinarap ng 9 symbolic words sina Princess Meow Meow at ang Longho Ancestor Beast at tinanong kung seryoso ba silang sasali kahit na maaari silang mawalan ng buhay kung mabibigo sila. Sa tanong na iyon ay walang pag-aalinlangang tinanggap ni Princess Meow Meow ang hamon na labis ikinagulat ng Longho Ancestor Beast. At dahil pumayag ang prinsesa ay agad na rin itong nagpasyang sumali habang sinasabi na kahit batid daw niyang si Qin Yan ang tunay na hinahanap ng 9 symbolic words ay wala siyang balak na umatras. Nang makita ng 9 symbolic words na desidido na ang tatlo ay agad nilang inutusan ang mga ito na maghanda dahil dadalhin na nila ang mga ito sa lugar kung saan magaganap ang tunay na pagsubok.